May nakita kang post na nagsasabing mababan ang Facebook page mo dahil sa violation. May 24 hours ka para ma-reactivate ito. May link na ipapaklik sa'yo. Legit kaya to o isa na namang scam? Sa video na to, tuturo ko sa inyo paano madaling malaman kung phishing scam ang isang link at paano kaya makakaiwas sa mga hackers na gustong nakawin ang iyong account. So, mag-umpisa na tayo. Pili tayo dito ng isang by the way guys, ito yung account mismo nung i-analyze natin. Lalo na nagpo-post siya ng mga kung ano-ano mga recommendations. For example, ito. Magre-recommend yan. LOL. Ako pa niloko mo, wag ako. See, ito, actually, ngayon ko lang nakita to. Nag-comment pala talaga siya. Pero ito yan. Alam mo naman na peke agad dito yung link. So, trying to get information to you. Pero, meron kasing mga post dito na talagang link lang siya with Facebook na hindi mo akalain na it will lead you to a phishing site. Teka lang hanapin ko lang. Ito magandang example dito. So, usually, ang gagawin nito is magko-comment yan. Magre-recommend yan. Tulad ng page ko last time, meron akong ganyan. Then, I know na phishing link yon. So, technically, I just deleted it. So, ito, pag nakita mo ito, lalo na matataranta ka. Lalo na pag may page ka. Pag alam mong malaki na, lumalaki na, then, magko-comment yan. So, mag-try siya na kumuha ng attention mo. For example, warning, meron daw violation yung page mo. Then, it will try to say na fake urgency na i-click mo tong link na to dahil kung hindi, mabubura. So, may link yan, i-click nila, then suddenly, mapupunta sila sa similar site ng Facebook or Meta. So, paano ba natin makikita kung talagang phishing link ito? So, analyze natin yung link. So, okay. Kung meron kang idea kung paano mag-check ng link, kung familiar kayo sa VirusTotal, so ito, yung parang scan niya yung link. So, itatry natin makita if talagang madidetect niya na may phishing link ito. So, simple lang. Tingnan natin dito. I-paste natin dyan. Search natin. VirusTotal na yan. Tingnan natin. Then mamaya, i-analyze natin yung link kung paano ba natin makikita kung talagang phishing link ito. So, wait lang natin ng ilang minuto. So, probably mag-open na ako dito ng face natin yan dito. Okay, ito na. So, okay. I-usog ko lang ito. Okay. See? Sinasabi niya dito na no security vendors flag this URL as a malicious one. So, isipin mo, ay, alam ko phishing pero bakit wala? Clean. Very clean ito. So, dito papasok yung pag-analyze ng URL link natin. Okay? So, umpisahan natin sa part na to. Kung magkakaroon tayo ng technical breakdown, lalo na sa link na nakikita natin ngayon. So, dito pa lang alam mo na may mali. Okay? Lalo na pag may violation yung Facebook mo. Una dyan is hindi sila magko-comment or magtatag na may violation ka. It's either diretso sila sa inbox mo or may notification ka talagang legit sa page mo. So, unang-una dito is ito. Itong part na to. Okay. Ito yung ginagamit nilang trick para ma-redirect yung user sa external website. So, tinatawag tong Facebook link shim. Okay? Ito yung para magbukang official yung Facebook na link. Okay? Pero proxy lang ito. Pero itong susunod na ito, itong l.php $u equals, ginagamit ito para ma-track down naman if papunta ka na sa external site. So, meaning dito, makikita mo agad, may API agad na tinatawag na vc.ru. RU is Russia. I don't know kung saan nila nakuha yan. Pero dahil mayroong facebook.com sa harap, mag-umpisa ito na parang magmumukha itong legit, lalo na para sa mga victim. Okay? So, once na naklik ito, magra-run ito papunta sa API. Iko-call niya ito. So, magre-redirect ito, ginagamit ito para dayain yung mga security filters.
Dahil nagmumula ito sa isang legit na website which is yung vc.ru. Okay? Mas mahirap itong i-detect bilang isang phishing link. Then, asan yung final destination na malicious na phishing site na sinasabi ko? Mukha talagang Facebook page. Okay? Hanapin mo rito yung... Saan na ba dito? Eto. Solve.me. Solveit page risk issue glitch.me. Okay? Etong page na ito, yung Solveit, yung glitch.me, free domain yan. Usually ginagamit yan sa mga phishing link. So, madali talagang gayahin yung page. Now, mag-open tayo ng isang site. Talagang bubuksan ko ito. Kung gaano sila may kita mo kung bakit kabukang-kabukha niya talaga yung phishing, yung policy na sasabihin niya na deleted yung page mo. Madidelete yung page mo. Simple lang. Wait lang. Better usog ko ito. Harap tayo ulit dito. Okay. Copy link. See? Ganyan, gayang-gaya ng mga lokong ito ang Meta. Try natin yung totoong Meta Privacy Center. Ito yung totoong website talaga. Almost kopyado nila, mapa-icon, mapa-font. Pero kita nyo, ito na mismo yun. Ito na yung totoong page talaga. Pero itong part na ito, nag-appeal ka, di ko nag-click yung appeal, of course, para make sure na safe tayo. Guys, if gagawin nyo ito, please, wag nyo rin basta-basta gagawin na for the sake of, for the sake na mayroon lang kayong, gusto ko try ito, saan ako pupunta dito. Please, if you will do it, please make sure na mayroon kayong alam sa mga ginagawa nyo. At, wag nyo ililink or anything na may magde-directa sa mismong Facebook account nyo or page nyo. Dahil, once na ma-compromise yan, bye-bye na. So, anyway, balik tayo dito. Balik tayo sa VirusTotal. Bakit walang na-detect na malicious? Unang-una, sinasabi ko nga sa inyo, gumamit na redirection itong lokong mga account user na to na para ma-redirect sa peking website. Then, itong website na ito is directly pwedeng magdiretso sa website na talagang legit. So, once na nandun ko na-redirect na, wala na, hindi na ma-detect na malicious. Pero, pwede mo bang gawin dito is i-analyze yung link if phishing o hindi. So, mayroon ako website dito is yung urlscan.io. Pwede kong mag-analyze tayo dito ng link. Sana payagan pa akong i-analyze to dahil nung in-analyze ko to nung makailan, hindi na ako inalaw. Wait, off ko lang to. Ulitin natin. Hopefully, i-allow tayo. Oops, ayaw na. So anyway, pwede tayo pumunta dito. Redirect checker. Iti-trace natin to. Mula dun sa link. So ito nga yung sinasabi ko. Pupunta muna yan sa API. Once na nandiyan ka na, didiretso na yan sa mismong glitch.me. So, ano ba talaga dito yung parang pino-point out ko lalo na sa mga may page or lalo na sa mga users na madaling mapeke dahil minamadali ka. Unang-una, please analyze nyo muna yung link or wag kayo pataranta. Unang-una sa classic na scheme ng isang phishing link is urgency, fake urgency. Please click this one, please check your account immediately. Sasabihin nila 24 hours madi-deactivate ka. Walang ganon. So, ito yung ginagamit nila is yung human emotions na natataranta ka, i-click mo agad. So, dito pa lang classic na phishing link na ito. So, final verdict natin dito, 100% na phishing attempt. Okay? Dahil unang-una, fake violation alert para ma-pressure kang mag-click. Second is redirect tricks para malampasan mo yung security checks ng Facebook. Then, credential theft, lalo na sa credential.me page. Kita nyo naman, kuwang-kuha niya yung page ng Facebook. So, kapag may nakita kang ganitong phishing attack, huwag mag-click. Instead, i-report mo agad kung meron man report link, something. Okay? So, sana may natutunan kayo sa topic natin ngayon at mag-ingat palagi.